Marami sa atin ang nananalangin na maalis ang ating mga pasanin at ito ay lubos na kauna-unawa lamang. Ngunit si Padre Pio ay nag-aalok ng ibang pananaw, isang landas na maaring maglapit sa inyo sa kapayapaang inyong hinahanap. Manatiling nakatutok upang malaman kung paano mababago ng kanyang karunungan ang inyong pagtingin sa pagdurusa. Maligayang pagdating at pagbisita sa ang Tinig ni Padre Pio. At kung ngayon pa lamang kayo napadaan dito sa aming channel o matagal na kayong taga-subaybay, ikinagagalak namin ang inyong presensya. Ang kwento ngayon ay mula sa buhay ni Padre Pio ay maaaring magbigay sa inyo ng inspirasyong hindi nyo inaasahan. Bago tayo magpatuloy, nais naming ipahayag ang aming taus-pusong pasasalamat sa mga kasapi, sa mga alagad, sa kalinga ni Padre Pio. At dahil sa inyong tapat na suporta, dahil sa tulong ninyo patuloy na naaabot ng apostoladong ito ang mga kaluluwa araw-araw. Nagbibigay ng aliw, nagpapalakas ng pananampalataya, at pinapanatiling buhay ang espiritual na pamana ni Padre Pio para sa mga maaaring naghahanap ng kapayapaan. Ang gawaing ito ay nakasalalay sa isang maliit na komunidad ng mga tapat na taga-suporta na tumutulong magpanatili nito sa pamamagitan ng panalangin at patuloy na kabutihang loob. Kung hindi pa kayo bahagi ng espiritual na pamilyang ito at nararamdaman ninyo na tinatawag kayong tumulong sa misyong ito, inaanyayahan po namin kayo na lumahok sa ang mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Bilang miyembro, kayo ay espiritual na inaalala sa mga banal na misa na iniaalay para sa inyong mga intensyon at tinatanggap sa isang komunidad ng panalangin sa ilalim ng proteksyon ni Padre Pio. Para sa mga detalye, makikita ninyo ang link sa description sa baba. At mag-uumpisa na po tayo sa ating pagtatanghal ngayon at narito po ang kwento. Ang pagninilay ngayon ay mula sa dalawang aklat. Padre Pio, A Saint Among Us by ni Renzo Allegri at Saint Pio of Pietrelcina, The Greatest Miracle Worker of the 20th Century ni Padre Karl Wagner. Sa mga salaysay na matatagpuan sa mga aklat na ito, mas mauunawaan natin ang pananaw ni Padre Pio sa pagdurusa. Isang temang napakahalaga sa kanyang buhay at espiritualidad. Simulan natin sa isang kwento ni Carlo Campanini, isang kilalang Italianong artista at aktor noong kanyang panahon at espiritual na anak ni Padre Pio. Ibinahagi niya ang sumusunod. Isang araw, sinasamahan ko si Padre Pio papunta sa kumbento. Nauna ako sa kanya na upang magbigay daan sa gitna ng napakaraming tao. Maririnig ang mga sigaw at tuloy-tuloy na koro ng mga tinig. Pagalingin mo ako, pakiusap ng isa. Tulungan mo akong makalakad, sabi ng isa pa. Mamamatay na ang aking anak, tulungan mo kami. Naaksidente ako sa sasakyan. May sakit ang aking asawa na hindi magamot ng mga doktor. Sa bawat pakiusap, tumitingin si Padre Pio sa langit. Pagkatapos ay ibinababa ang kanyang ulo at bumubuntong hinanga ng malalim. Pagkaraan ng sandali, nang nasa loob na sila ng kumbento at malayo na sa karamihan ng tao, lumingon siya kay Carlo na may lungkot sa kanyang mukha at sinabi, nakikita mo ba? Lahat ay pumupunta rito sa gustong maalis ang kanilang krus. Walang humihingi ng tulong upang dalhin ito at pasanin. Ipinapakita ng pahayag na ito ang isang bagay na lubos na nauunawaan ni Padre Pio. Ang pagdurusa ay bahagi ng ating paglalakbay bilang tao. Sa halip na laging humiling ng kaginhawaan, dapat nating hilingin ang lakas upang dalhin ito ng may pag-ibig. Isang mahirap na aral ito, hindi po ba? Gaano kadalas tayong nagmamadaling manalangin na alisin ng Diyos ang ating mga pasanin sa halip na humingi ng tulong upang matiis ang mga ito?
Si Padre Carl Wagner, isa ring espiritual na anak ni Padre Pio ay nakasaksi rin ng isang sandali ng, pagkadismaya mula sa santo. Ayon sa kanya sinabi ni Padre Pio, "Maraming tao ang pumupunta rito. Ang nais lamang ng lahat ay mga pabor na materyal. Ngunit ang aking mga kamay ay puno ng espiritual at hindi nasisirang mga biyaya, lalo na ng pag-ibig. At halos walang may gusto nito. Sa 200 taong pumunta rito, marahil isa lamang ang naghahangad ng espiritual na biyaya at tiyak na matatanggap niya iyon." Pagkatapos ay idinagdag pa niya, "Napakasimple ngunit napakalalim ng pag-unawa na ang mga pagdurusa ay ang mga biyaya. Ang pagtupad sa pang-araw-araw na tungkulin na may kaunting pag-ibig ay higit na mahalaga kaysa sa pinakamahal na sakripisyong ginawa ng walang pag-ibig. Ang sino mang inayos ng kanyang sarili sa loob ay tatanggap pa ng lahat ng iba pa bilang karagdagan." Ang kaisipang ito ay umaalingaw sa mga salita ni Thomas à Kempis sa aklat ng The Imitation of Christ na isinulat 500 taon na ang nakalipas. Ayon dito, si Jesus ay laging may maraming umiibig sa kanyang kaharian sa langit, ngunit kakaunti ang nagdadala ng kanyang krus. Marami ang naghahangad ng aliw, ngunit kakaunti ang handang sumailalim sa pagsubok. Marami ang nais makisalo sa kanyang hapag, ngunit kakaunti ang nais makibahagi sa kanyang pag-aayuno. Lahat ay nais maging masaya kasama siya, kakaunti ang nais magdusa para sa kanya. Hindi ba nararapat tawaging upahan lamang ang mga lagi naghahanap ng aliw? Hindi ba ipinapakita ng mga laging nag-iisip ng sariling pakinabang na higit nilang minamahal ang kanilang sarili kaysa kay Kristo? Ngayon, nagdadala ito sa atin ng isang mahalagang tanong. Bakit natin tinatakasan ang pagdurusa? Sa isa sa kanyang mga liham sa kanyang espiritual na anak na si Rafaelina Serase, ipinaliwanag ni Padre Pio ang sumusunod. Ang kalikasan ng tao ay madaling masaktan at tumututol sa pagdurusa sapagkat ang tao ay nilikha para sa kaligayahan at ang mga krus ay bunga ng kasalanan. Habang tayo ay nasa mundong ito, palagi tayong magkakaroon ng likas na pag-ayaw sa pagdurusa. Ito ay isang tanikala na sumasama sa atin saan man tayo naroroon. Kaya malinaw na nauunawaan ni Padre Pio kung bakit nais ng mga tao na maalis ang kanilang pagdurusa. Tulad ng kanyang sinabi, ang tao ay nilikha para sa kaligayahan at ang mga krus ay bunga ng kasalanan. Lahat tayo ay naghahanap ng kaligayahan, ngunit marami sa atin ang nagkakamaling isipin na ang kalayaan mula sa pagdurusa ang susi upang matagpuan ito. Sa katotohanan, ayon kay Padre Pio, ang pagdurusa ang landas patungo sa higit na pag-ibig at pakikipag-isa sa Diyos, na siyang tunay na layunin at kaligayahan ng ating buhay. Bilang pagwawakas, sana ang pagninilay ngayon ay magbigay sa atin ng inspirasyon, hindi upang hilingin sa Diyos na alisin ang bawat pagdurusang darating sa ating buhay, kundi upang isipin ang biyayang pasanin ng ating krus ng may pag-ibig tulad ng ginawa ni Padre Pio. Ayon kay San Alfonso Liguori, hindi ba isang hangal ang naghahanap ng kaligayahan sa mundong ito kung saan ilang araw lamang siyang mananatili at inilalagay ang sarili sa panganib na maging malungkot sa susunod na buhay kung saan tayo mabubuhay magpakailanman? Kung nakatulong sa inyo ang pagninilay na ito, nais kong marinig ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Maraming salamat sa panonood at naway pagpalain kayo ng mahal na Birhen
ni Padre Pio at siyempre ng ating Panginoon. Magkita-kita muli tayo sa susunod na pagtatanghal at video. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e